Biblia. Kasi kanya-kanyang salvation po ito, no? Okay. Kailangan po yan. Ang sabi po niya, basahin po natin, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. I just would like to give you some theological background, kasi kailangan biblical po tayo. Sino ba si Habakuk? Ito isang minor prophet at ang kanyang karakter ay palagi siyang nagko-complain sa Panginoon. Sino ba mga marunong mag-complain? Ako, nagko-complain ako talaga. Lord, bakit ganun, Lord? Diba? Gusto ko po yung 501 pero bakit di ako makabili? Simple mga bagay yan, Gusto ko po ng jowa pero bakit hindi pa pwede? Mga gano'n. Gusto kong makuha yung isang bagay na yan pero hindi ko talaga magawa pa. At bakit? Ang tagal ko ng prayer pero hindi pa ninyo pinapagkaloob. So, yun yung mga senaryo natin. Bilang mga anak ng Diyos, marami tayong requests, marami tayong petition, maraming desire ang ating puso pero hanggang ngayon ay wala pa. Yun po yung karakter po ni Habakuk. So tuloy po na natin, bagamat parang mabagal, ayaw po natin yung word na mabagal, di po ba? Yung kapanahunan po natin ay gusto po natin mabilis lahat ng bagay. Pati mga prayers natin, gusto natin kagad-agad nahuhulog sa harapan natin, kagad-agad answered prayer. Nagpo-post pa nga tayo, laki, answered prayer, pero pag wala, parang disappointed po tayo. Okay. Sabi niya, lakasan ka natin ito. 1, 2, 3, and... Hintayin mo! Bakit ang hina? Okay, 1, 2, 3, and... Hintayin mo! Yun, di ba? Kailangan mo natin maghintay. Tiyak na mangyayari. Yun yung ano niya, yun ang sinasabi niya. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala. Grabe, Hindi maaantala ito. Ngunit si Habakuk, ang kanyang karakter po ay talagang napakagaling po niyang mag-complain sa Panginoon. Yan po yung karakter natin. Kahit sabihin natin minsan na tayo po ay meron ng relasyon sa Panginoon, merong mga times po na nagko-complain po tayo sa Panginoon. And bilang mga anak ng Diyos, marami pong desire, ulitin ko po marami pong tayo mga prayers, ngunit wala pa pong kasagutan hanggang ngayon. Gusto ko pong i-revisit po natin yung vision and mission natin as mga kailaw, mga taga GLGM. Dito po sa ating gawain, kailangan po ay meron po tayong purpose. Ano po yung purpose ni Lord? Bakit po tayo na-create? The reason we live, sabi sa isang kanta, is to worship the Lord. Ang dahilan kung bakit po tayo na-create is to sambahin ang Panginoon. Wala nang iba. Malayo yung, alam mo po yung sambahin, hindi lang po yung magtatas ng kamay. Pati sa mga trabaho natin, pati yung mga activity natin, is all for the glory of God. Yan po yung ibig sabihin. Yung salita pong worship ay hindi lang po every Sunday. Bagkus, kung nag-aaral ka mabuti, nagtatrabaho ka, yun po yung way po na paraan mo para mag-worship sa Panginoon. Okay. Ang mission po natin is to share the Word of God to all people and empower them to bring light to the world. Alam niyo po yung tinanggap po namin ito? Ni-revise po lang namin yan. That was 5 years or 4 years ago. Pero tinanggap na namin yan, that was 32 to 35 years ago. Tinanggap po namin yan. Minimemorize po namin yan bilang mga manggagawa. Minimemorize namin, paulit-ulit yan. Sinasabi ng pastor sa amin, Errol, anong mission natin? Yan, minimemorize namin yan. Siguro sa atin, marami tayong gawain dyan, nag-scroll tayo dyan, pero hindi natin napupuntahan yung Jesus the Light Global Ministries Rojas. Sinong nag-visit na dyan sa natin Facebook? Sino bang nagsabi na ng Amen? Ako. Hindi tayo makakarating sa ating paruroonan kung yung page natin wala pang amen o praise the Lord. Nakarating na tayo sa Amerika, nakarating na tayo sa Japan, pero hindi pa tayo nag-like. Hindi pa naman lang tayo nag-comment nung nag-song lead si pangalan nito. Gumawa po kasi kaya hindi ko nakilala. Ang tagal ng panahon, hindi ko nakita si Miles. Pagmaya may pasalubong.
Tagal ko lang di nakita to at na-miss ko talaga. Sabi mo naman sa akin, I love you. Doon sa PNM niya ko, I love you. Sabi ko, I love you too. Una sa Amerika na ako noon, ha? Nung nasanay ako doon sa I love you na yan. Kasi nung Pilipino ko, hindi mo nasanay sa I love you. Hindi ko pa nasabi yan sa mga anak ko. Minsan siguro, pag naglalambing, pero parang masakit sa tenga. Dahil hindi naman kami, parang hindi kami sanay bilang isang pamilya doon sa sa tatay at nanay ko, hindi nasasabi yon doon sa pagkainan, pag umaalis. Ewan ko kung ganun sa inyong pamilya. Sabi ko sa pamilya yan, yung word na I love you. O sa pang lang, sa pang jowa lang yan. Ako, dapat iusun yan, may kasamang embrace. Bilang mga kailaw. Amen? Amen. So nung tinanggap po namin ito, to share the word of God to all people and empower them to bring light to the world, binememorize namin pag discipleship, pag may mga fellowship po kami, binememorize namin. Para maikondisyon kami at para makita namin kung ano yung purpose namin, kung bakit nandoon kami sa Kailaw, sa GLGM. Sa ating personal na buhay, meron pong purpose ang Panginoon. The reason we live, ang sabi po ni Rick Warren, napakaganda po yung book niya na The Purpose Driven Life. Ano po yun? Napakadaming kopya niyan. Pagpunta kayo sa National Bookstore, ang daming copy niyan. Nagkalat, doon pa lang sa bungad, lalo nung kasagsagan ng kanyang pagbebenta, The Purpose Driven Life. At inilahad niya po doon na malayo daw yung iniisip natin. Gusto natin mag-aral, gusto natin makatapos, gusto natin kumuha ng malaking bahay, gusto natin magkakotse. In short, meron dapat tayong 3 C, car, cash, at sa condo. Yun naman ang gusto ng tao, di ba? Car, cash, at saka condo. Parang masasabi mo na fulfilled ka na, successful ka na, pag meron kang 3 C. Pero sabi ni Rick Warren, malayo, napakalayo. At kailangan mag-umpisa ka doon sa nag-create sa'yo. Hindi ka pwedeng magplano na hindi ka babalik doon sa creator mo. So tayo mga kailaw, we need to revisit dito po sa mission natin. Ano bang purpose? Bakit nandun ako every Sunday doon sa GLGM Rojas? Bakit kaya kumakanta ako? Bakit kaya minsan tinatamad ako? Bakit minsan ganado naman ako pag answered prayer ako? Naku, parang gusto kong isigaw na mag-testimony ako doon sa ginawa ng Panginoon. Pero pag may pinagdadaanan ko, parang ang hirap itaas din yung kamay ko, sasayaw sa Panginoon, parang ang hirap kumanta. Alam niyo po ba na hindi naman pwedeng puro na lang saya? Kailangan din may lungkot. Amen? Amen. Imagine niyo nga kung nagsasaya tayo lahat, walang katapusang kasiyahan, parang hindi maganda. Ganon din po yung nakaprogram dun sa buhay po natin. Kailangan may ups at merong ding down, at yun ay magiging lesson sa buhay po natin yan. Ano po? So, nung tinanggap po natin 32 years, nung tumuntog po kami sa Amerika, parang gusto na namin umuwi ni Pastor Amy. Sabi, uwi na kaya tayo? Pero binigyan ng schedule sa akin, yung sa trabaho namin is 10 to 7 ng umaga. May kalakasan kong uhilig dyan. 10 o'clock to 7. Ang ganda ng natulog ko dyan at hindi ko talaga maikondisyon yung sarili ko. Hindi ko maiprogram. Yung body clock, ang hirap ko pala yan. Parang pag naririnig mo lang yung mga jet lag, yung mga oras, parang ang daling gawin yan. Pero pag nandun ka na, lalo na pag hindi mo talaga lugar, at saka west po yun. Tandaan po natin, ang Kailaw ay nakarating po sa Japan, nakarating po sa Korea, halos po dito sa Asian, ay napasyan natin, pero ibang mundo po yun, yung West na tinatawag. At yung mga taga-Asia po ay hindi masyadong tanggap po doon. Sabi ko kay yung boss ko doon, sabi ko, boss, kain tayo na dyan, kain tayo. Sabi niya, wag dyan. Bakit naman? Sabi ko, sarap ng pagkain niya. Nako, ang lakas ng discrimination dyan. Yung salitang discrimination, parang, di ba? Bakit? Sabi ko, bakit? Eh, malakas na yun. Wala tayong magagawa. Nasa Amerika ka, bro. Sabi niya, wala ka sa Asia. So, iba ang kalakaran dito. Iba yung oras mo. Iba yung kultura mo. Kasi lahat ng mga bansa
binibigyan ng opportunity na pupunta yan, mga iba't ibang lahi. Buti sa Japan, kinoberan talaga yan at preserve yung kultura. Pero dito, open ito. Hindi mo alam yung mga kasama mo doon, kausap mo doon kung galing sa Africa, galing sa Greenland, galing sa Europe, galing sa South America. So magkakaiba. Kailangan mag-adjust ka. Sabi sa akin. And that was only the time when I realized that that was 33 years ago. Sino sa inyong nananalangin? 5 taon pala kayo nananalangin, yung nag-aapura na kayo magkaroon ng sasakyan. Magkaroon ng makagraduate, first year pa lang kayo. Nalalahanin nyo, 30 years lang. Bago po namin na ituntong yung GLGM doon sa Amerika. Pas 33 years. Tagal ano. Balikan natin si Habakuk. Tignan na natin kung pwede. Tignan natin. Kailangan mag-sink in po yung sulat niya sa atin para ma-realize natin na oo pala. Kailan lang pala ako na nagkaroon ng mission and vision sa buhay parang gusto ko naman ma-spoil naman ako sa Panginoon, di ba? Kailangan bigay lahat. Sabi niya, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon. Merong pagkakataon na hindi pa talaga panahon kahit pilitin mo. Meron pong isang mataas na opisyal sa amin. Kabagis ko po yan, sabi ko, nagpaalam ko. Nung nagsalita po ako sa LGU, nakatabi ko siya, sabi ko, Bagis, meron kaming visa papuntang US. Kinongratulation niya ako sa amin. Alam ko, Bagis. 4 times akong sumubok. At alam mo yung last na sumubok ako? 15 kami na top businessman dito sa Pilipinas. The fact na nandun yung lolo ko noon, yung tatay ko noon, nandun yung kapatid ko, nandun yung mga auntie ko, hindi ako pumasa. Hindi pa panahon. Top businessman to At saka isa ito sa mga pinakamakapangyarihan na tao dun po sa amin sa Quirino. At ang sabi niya sa akin, Kabagis, congratulations. Congratulations. Pero ako talaga, bakit kaya sabi niya? Mayor ka muna, sabi ko. Kalahin kasi tayo. Busy mayor kasi. Yun ang gusto ng Lord. Nag-declare ako sa kanya, pag mayor ka muna, bago ka pupunta, hindi na mahirap sa iyo. Ibig sabihin, meron pong pinapagawin si Lord sa atin, amen? Amen. Kung bakit hindi pa natin nakukuha yung gusto natin, meron at meron pa tayong assignment sa Panginoon. Meron pong mga pagkakataon na kinu-question natin, just like the case of Habakuk. Pero hindi natin namamalayan. Tignan po natin yung sumunod na talata, sabi niya, ngunit mabilis nalilipas ang panahon. Amen? Amen. Hindi mo mamamalayan yan. Pag binigay ni Lord sa yan, naku, ito na yung answered prayer, ang tagal ng panahon. Yun mo 33 years, no? Bago namin nadala. At in-accept po ang GLGM sa international, sa global. Palagpakan pa natin ang Panginoon. Para magkaroon kayo ng idea, pag dinadala po natin yung pangalan natin doon, kami po ay taga-GLGM, hindi po tayo papansinin doon. Dahil masyado pong malaki o malakas ang diskriminasyon, kailangan po meron kang sasabitan na grupo para ikaw ay tatanggapin doon sa global ministries. Bago po kami pumunta doon, napakadami pong mga research, pagtatanong, tinanong ko po yung mga nauna, paano bang mag-ministry sa Canada? Paano mag-ministry sa US? Kasi tayo po isang pioneer. Hindi po tayo kabilang sa malalaking mga denominations dito sa Pilipinas. Amen ba? Amen? Amen. Ang GLGM po, galing po sa 5th class, 4th class municipality sa Quirino. Galing po yung GLGM. That was 30 years ago. At kailangan tuparin mo talaga yung vision and mission. Sabi nila, Pastor, kailangan mong kumunik sa mga malalaking mga grupo bago ka makatungtong doon. At malalaking grupo din ang sasalo sa'yo doon at i-acknowledge ka. Ganun po yung orientation po sa amin. Hindi mo pwedeng dalhin yung Jesus the Light Global Ministries doon sa Amerika na wala kang katuwang, wala kang umbrella ang tawag doon.
magpapa-umbrella ka, magpapa-affiliate ka, para sa ganoon ay kikilalanin ka nila at tatanggapin ka nila. Nakita niyo po. So dito po sabi niya, ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa inyo. Binata pa po ako nung tinanggap namin po yung mission and vision. Ang tagal na, no? At 6 na taon na lang, meron na rin akong senior citizen ID. Grabe, ano? Na-imagine niyo ba si Moses nung sabi ni Lord sa kanya, talin mo, ilabas mo yung mga tao dito sa Egypt, talin mo doon sa promised land. Alam niyo po, bata pa po si Moses, no? At meron po siyang krimen na meron po siyang hindi magandang ginawa doon sa Egypt. And then 40 years, ang lapit. Pero umikot-ikot sila. Ang lapit lang po yun. Yung mga naririnig niyo pong digmaan sa gitnang silangan, yan ay mga Bible places. Mga important event po yan. Yung Iraq po ay Babylonia, yung Iran ay Persia, kaya ka may Persian Gulf. Hindi yun naman talaga Iran yun eh. Ay Iran talaga eh. Yung Persian Gulf, yun yung binarahan, sinara, nilagyan, nilatagan, ilalatag pa lang yung bomba pero maraming umalma. Ano po? Iba po yung ilalatag nila parang mga dinamita, hindi yun. Ilalatag sa dagat po yun. Para pag na-touch po ng mga barko, sasabog po yung mga barko. Grabe yung mga technology ngayon, ano? Ilalatag yung bomba doon para hindi maka... Ang pinag-uusapan po dito doon ay yung mga places na yun ay nandun talaga sa Bible. Amen? Amen. So pag may mga ganun na sitwasyon, kami pong mga pastor, talagang nag-ano kami, sa group chat, nag-update kami, o paano yan, kamusta dyan, ganito. Kasi may mga kagrupo dito tayo. Sige na, mag-aral nga ulit tayo ng eschatology. Ang eschatology po ay yung end times. So we are living on end times. Hindi natin masyadong nararamdaman lang kasi, sorry, mahirap kasi tayong bansa. Mahirap tayong bansa. Kumpara po dun sa mga Amerika, Japan, Singapore kahit napakaliit. China, sobrang yaman po ng China ngayon. Naalala niyo po yung China nung nag-host sila ng Olympics. Naalala niyo ba yun sa Beijing? Walang mabiling bakal! Dahil gumawa sila ng nest. Nakita niyo kung gaano sila kaya nilang, parang ngayon, binarahan yung pag-deliveran ng mga gamit. That time, walang mabiling bakal. And after that, nung nag-host sila ng Olympics sa Beijing, nung nagawa na nila yung nest, napakagandang coliseum yun. Grabe, nag-hype. Anong ginawa ng mundo? Nakita nila, very potential tong China. Lahat ng mayayaman pumunta doon nag-invest na. That's the time na pumutok po ang business sa China. Nakita niyo po yung galaw ng ekonomiya. So ngayon, wala. At hindi lang po oil ang pinag-uusapan when we say Strait of Hormuz. Hindi lang oil yun. Yun ang daanan ng mga pagkain ng mga taga-Middle East. Ang Middle East ay hindi kagaya natin. Napakapalad natin. Nabiyayaan tayo ng mga lupa. Pero ayaw natin mga agriculturists. Ayaw natin. Ayaw natin umitim. Ayaw natin magtanim. Di ba? There was a time, meron po kaming estudyante, sabi niya, oh, ano pong kukunin nito? Pag-graduate siya ng high school, sabi ko sa kanya, i-recommend ko itong anak mo, anak po ng budget officer sa amin. I-recommend ko yung anak mo, pakunin mo ng agricultural engineering. Sabi sa amin. Nyaman ni Pastorin, ganay din, talong kami, pagtalunin mo anak ko. Grabe. Tapos na siya ng civil, nasa Canada. Pero yung heart talaga ng bata is, ikaw ba naman may 5 hektarya, di ba? Saka yun na yung kinagisnan ng tatay na taga-Kaligyan. Nakita niyo po ninyo, nabiyayaan tayo pero ayaw na natin, gusto na natin computer, paano kung walang agtal-talon? Di ba? Kita niyo yung Saudi ngayon? Paano kung binarahan yon? It's not about oil. It's all about the passage of goods. Ay, ibigyan niyo ba?
na sa Saudi, nandiyan yung mga taga-Saudi natin, importante po doon ng tubig. Tayo, nabihiyaan tayo ng napakasarap na tubig. Mapantay lang sa saksak do, kada kita free flow, di ba? Ang bilis, ang dami, pero sa Saudi, problema nila yan. Pagbabarahan mo yun, walang tubig, walang pagkain, hindi lang langis ang problema nila. Wala silang mga pagkain dahil 2 to 3 months lang yung mga supplies nila. Tapos babarahan mo yun, mamamatay yung mga tao doon. Hindi lang langis yun, mga kailaw. So nag-halt, ibig sabihin nag-stop, para bang yung clock ng buong mundo ay parang huminto dahil lang sa dalawang bansa na nag-join against doon sa isang bansa. Tapos ang ginawa naman ng isang bansa doon, nagwala naman kung saan siya pumuputok sa mga karating bansa. Ano mang perde para sirain yung diskarte. Aalis talaga yung mga investor sa Dubai, napakagandang lugar yun. Diba? Nandun yung mga mayayaman na tao sa buong mundo. May mga unit sila doon, may mga bahay sila doon. Pero nung pumutok, magiging ano yun, magsialisan lahat sila. Nakita niyo po kung paano paninira yung gagawin ng kaaway. Pero, hindi na po bago sa atin yan. Amen? Hindi na bago sa atin yan. Alam na natin yan. Na meron at meron talagang digmaan na magaganap. At hindi pa yon. Aakyat pa ang antas ng teknolohiya. Aakyat pa. Mga kailaw. Titingnan natin. But before that, kailangan maganap ang mga mission and vision natin sa buhay. Sabi mo si Amen? Amen. Hallelujah. Pastor, nag-asawa pa, sabay nga second coming. Hindi na problema ng pag-asawa. Napaka-okay din naman yun. Kaya lang, hindi ko pwede ang pag-usapan diyan natin eh. Pastor, dapat malakas ako spiritually, dapat ganun naman. Amen? Dapat ganun naman ang pag-usapan. Kasi pag malakas ka spiritually, alam mo yung purpose ni Lord sa buhay mo at hindi ka masyadong mahirapan. Kaya ako tayo nahihirapan dahil mababa po yung barometer, yung temperature ng ating spirituality. Nakatado, ipang panunutin tayo, nag-overthink po tayo. Dapat ang usapan, preschool pa lang, pero doctorate na yung pinag-uusapan. Ganun tayo ka-advance mag-isip. Kaya nga, ang sabi ni Habakkuk, isulat mo ayan. Isulat mo. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung gagawin mo? Ano bang mission mo? Kasi sandali lang ang buhay, mga kailaw. Sobrang iksi po ang buhay ng tao. Sobrang. Pag pumupunta po kami sa mga lamay, nare-realize namin, sabi ko, ang bilis naman nito. Ang bata nito. Diba? Ang bilis. Kaya dapat mapaghandaan, mga kailaw. Tingnan po natin, aside from mission, tingnan natin yung vision natin as a community or as a church. Sabi niya, basahin na natin, 1, 2, 3, and to build an army of worshipers who will spread the light to all nations. Nung nasa Amerika po kami, dalawa pala yung kontinente ng Amerika. Sabi ko kay Pastor, diyan pala yung mga namimit natin diyan sa baba. Ito pala ay North America, dito sa US. Meron pa sa baba. Diyan sa Mexico, pababa. Naku, ano pala yan? South America pala yan. So marami pang bansa yan kasi nakilala ko po yung mga iba't ibang lahi doon. Tapos, Castilla, second language ng Amerika, doon sa California. Eh, hindi ako masyadong nahihirapan. Yung mga Tagalog natin, di ba? May maraming Castilla. At, naabutan ko yung Spanish one. Eh, mga kulayo, hindi na kayo naabutan nyo. O si Ma'am Sita, may mga Spanish 1 to 4 yan. 1 to 4. El conjugación, el verbo. Marunong kaming mag-conjugate ng word. Kino-convert namin yan, yes. Tapos yung mi ultimo adios ni Jose Rizal. Yan, alam namin yan. Kaya, parang noon, sabi ng Pilipinas noon, tanggalin na yung mga yan. Kasi hindi naman, di ba, pinakrap yung mga, mga curriculum natin. Especially, next year, meron tayong, ano bang tawag doon? SHS? Strengthened Senior High. O yung tinapyas, yung 15, alam nila kasi na hindi na masyadong
irrelevant yung mga ibang subjects doon. Tinanggal nila, ginawa nilang 5. Ginawa nilang 5. Okay. Naalala ko po yun, kung bakit tinanggal ko yung Spanish sa amin noon, sabi nila, hindi kailangan yan. Hindi pala totoo yun. Pagtungtong mo sa Amerika, kung yung hapon ng translation doon sa GLG Japan ay Tagalog, doon pala pag English ang translation niya ay Spanish. Kita niyo po, na ano pala to, nagagamit pala yan sa ibang bansa. Paglipat namin sa California, from California, ang alam namin noon, in-invite kami doon sa kabila. Pag sinabing kabila, dito kasi Pacific Ocean, dito sa kabila Atlantic Ocean, ano po. Pagtungtong doon, may kanyung to Giammi, kung nagagawa kasi nagasinid, di ba ka ng Pilipino? Ayun, naging pala, talang may or chigayang bombantay. Yun ang ano namin ni Pastor Amy, no? Punta kayo sa amin, hindi ko pa nakita yung mapa, hindi pa nagsisingin sa akin yung 50 states ba naman, including Hawaii. Tapos yung pupuntahan pala namin ng isang station na sa gilid ng dagat, na ang dagat niya ay Pacific. Yung pupuntahan namin pala na isang station ay doon sa gilid din ng Pacific. At hindi ko rin alam na ang time zone pala ng Amerika ay 6 ang oras. Imagine nyo di ba? Di ang luwang nun. Sabi sa Ilocano, mangliwan-liwan. Pagpunta mo dito, paglipat mo sa ibang states, iba ang oras. Hindi parang sa atin sa Pilipinas, sa isa lang, diretso lang hanggang Mindanao. Isa lang yung oras, standard. Doon, paglipat mo doon, iba yung oras. Tapos, yung isang stage, yung pupunta kayo diyan, may kayo to Giammi. Hindi Giammi, hindi mo oras gayang din dyan. Tapos sasakay ka pa ng aeroplano. Tapos may bagyo pa. Paglapag ko sa airport na ganyan, sabi ko, nagreklamo pa ako nung bumili si Pastora Amy ng jacket. Parang hindi na uso ng outdated naman yata yung jacket na binili ko. Ang laki-laki, ang kapal-kapal, sabi ko. Sabi niya, ma-appreciate mo yan pag nandun ka na, huwag ka nang maingay. Lagyan mo pa yung 2, bago yung jacket mo, sabi niya, pagpunta po namin doon. Doon pa lang po sa aeroplano, dumungaw kong ganyan. Bakit naman puti na lahat, parang langit? Puti lahat sa parang ibang ano to ibang planeta to Lalo na nung pagbaba, no? Paglabas sa airport na ganyan, gusto ko pong bumalik. Kasi nangatok po yung tuhod ko sa lamig. Pero uli, nireview ko po, kailangan ko po ito. Kailangan matupad ito po yung pinapagawa ni Lord. Amen? Nakita po yun. Pag meron po kayong ambisyon, meron po kayong mission na determine nyo na, gusto ko po maging teacher, maging engineer, maging agriculturist. Nade-determine mo yon na kailangan gawin ko ito. Kailangan ito yung gagawin at ipapagawa ni Lord sa akin. Amen po ba doon? Amen. So kailangan namin madala at kailangan po namin dalhin yung grupo o salita ng Panginoon doon po sa New Jersey. Doon po yung yun po yung assignment namin sa Panginoon. Yung New Jersey pala, kapitbahay pala ng New York na hindi namin alam na na-divide lang yun ng river. Tapos first time ko kung nakagawa dyan, banban-niit at dyan nga di karayan. Kaming puro yelo di karayan. First time ko kung nakakita ng ganun. May butas na konting ganyan. Tapos yung namimingwit nandun, tapos puro puti. May binutasan niya ngayon, hinuhulog niya yung sima ng bandiit doon. Sa gitna. Sabi ko, grabe naman to, sobrang lamig yan sabi ko. Tapos nung pagbaba namin, sabi namin, mag-picture kayo. Sige, mag-picture na kayo. Hindi bumaba yung ninong ko. Bakit kayo hindi bumaba to? Sabi ko. Pala, sobrang lamig. Tanggalin mo yung tao dito. Guantes. Kasi mag-picture ka eh. May mga guantes po kasi na pwedeng pang-picture. Pasadya yan sa mga mayaman na lugar. May guantes na gano'n. Pwedeng pang-picture. Eh, yung mga guantes namin, wala. Ayaw na namin mag-picture.
Dahil pag tinanggal mo yung guantes, magiging ice candy po yung kamay mo. Kaya wala kaming picture doon. Simple rason lang. Bakit wala kayong picture doon? Ayaw namin malamig eh. Hindi mo yung ganun na rason. Bakit naman pag tinanggal mo yung guantes, parang ice candy? Pag nadaanan niya na ganyan, sobrang lamig. Pero, bakit pa rin kami magpumili? Ang maganda po dito is, yung vision na binigay sa atin, to build an, lakasan po natin, to build an, Army. to become an army, to become a police, you should take criminology, right? And after, yung criminology, you need to mag-apply ka ng board exam mo. Pag nakapasa ka ng criminology na board exam ka, mag-exam ka pa sa NAPOL kung pwede pa yon. At mag-ano ka na, mag-bisok ka na, yung pinaka-basic, nakalimutan ko na yung bisok eh. Basta may basic training na yun. And then after that, magta-training ka ng ilang buwan. Okay. Bakit kaya army of worshipper ang tawag sa atin? We need to be trained. Sabihin nga natin trained. Kailangan po na every Sunday, iba-iba po yung tumatayo dito. Amen? Amen. Kailangan din na puntahan natin yung mga nagpo-program. Gusto na rin ho namin manalangin. Amen? Amen. Training ho lang. Gusto na rin namin tumugtog. Gusto rin namin maglinis. Gusto na namin i-visit yung mga kapatiran na may sakit. Gusto namin mag-pray. Kailangan po, SOP po yan. Kailangan na-train po tayo. Kasi kung hindi po tayo matrain, na pupunta sa ibang lugar, aatras po tayo. Kailangan po na matrain tayo bago tayo tutungtong sa ibang lugar. Tingnan niyo po yung mga pinaprepare po natin. Bakit minsan hindi ho ginagrant ni Lord yan? Kasi hindi ho tayo handa. Biro mo ang panalangin mo, Rolls Royce, eh wala ka naman pang gasolina. Tapos anong taas ng gasolina? Kung ano po yung ibig ko sabihin? Hindi ho tayo handa. Kung ibibigay ni Lord sa atin yan, hindi ho tayo handa. Hindi natin ma-appreciate at hindi natin kayang i-maintain yung mga prayers, yung mga answered prayers natin. So, kailangan very specific tayo. Kailangan makita natin na yung sarili po natin ay trained na po bago tumanggap ng pagpapala. Balitaan niyo po yung mga nanalo ng sweepstake. Pag nanalo ako ng loto, yayaman ako. Tignan niyo po yung mga kwento nila. Anong tawag ni Jessica Soho? Yung programa niya? TKFJS. Ang dami, lahat ng in-interview niya. Nasaan na po yung million ninyo? Ay wala na ho. Naglahong parang bula. Kasi nga hindi nga sila na-train na humawak ng ganong mga pera. Nakita niyo po kung bakit nadidelay yung mga prayers natin. Yung mga promotions natin, hindi pa tayo handa. Sabi mo si amen for that? Amen. To become an army of worshiper, you should train in your local churches. Oh, yung devotion mo. Kung hindi ka nagdi-devotion. Kada ano yan. Kada araw yan. O, meron na tayong mga smartphone. Gamitin na natin to para sa Panginoon. Dapat may natatanggap tayo everyday na mga verses. Kasi ang galing din natin mag-scroll, di ba? Bago tayo matulog. Tapos, green tayo tibigat. Puro cellphone, tigim tayo. Nagulura na ng cellphone. Why not gamitin din natin ito na tool para sa growth natin? Sabi si amen? Amen. Oh, ito yung verse ko ngayon. Ano ba yung ibig sabihin ni Lord sa akin ngayon? Ano ba yung papagawa niya? Ganyan. Andali na po dyan. Andali. Pati mga Greek word nandyan na, pati mga historical nandyan na, pati mga iba't ibang salin nandyan na. Wala nang reason na hindi tayo magbasa ng Biblia. Amen? Amen. Wala na rin reason na hindi tayo marunong manalangin. Amen. Kailangan dito, agawan na tayo. Sabi ko kay Pastor Emil, parang yung invitation ni Pastor Mike. Pastor Mike po kasi yung tumanggap sa atin doon. Nakaschedule na po sila ng January next year. Iba po sa Amerika. May kausap po akong pastor doon. Nag-usap po kami November 2 nung pumunta kami sa church. Pumunta ako sa church. Tapos sabi niya sa akin, Pastor Errol, I want to talk to you. Gusto kong magkape tayo, sabi niya sa akin. Akala ko sabihin niya bukas. Sabi niya, November 2 yun po sa January 4, sabi niya.
November 2 nung nag-usap kami at mag-uusap daw kami ng January 4. Grabe, na-imagine nyo ba yun kung gaano kabisi ang tao doon? Yung mag-asawa, hindi nagkikita yan. Lalo na pag nag-loan na ng bahay, nag-loan na ng sasakyan. Hindi na nagkikita yan. Nagkikita na lang pag holiday. Pag holiday talaga doon, wala, sarado lahat, pati church. Sarado. Lalo na yung New Year. Nataunan ko yun. Sabi ko, bakit walang service ngayon? Wala ho, sarado. Dahil nandun lahat sila, kasi kami na Pilipino, kami nga kasta. At dalang takapila, o ritutuwa, o ritaltalo. Yun ang design dito eh. Bakit? Gusto nilang pahalagaan yung pamilya nila. Yung linggo na yun, sila'y lumabas, pamilya. Nakita niyo kung gaano kabisi ang tao doon? Sinasamantala nila. Paano hindi magkikita po, pastor, yung yung mag-asawa? Pang umaga, yung lalaki, 7 to 5. Ang gabi yung babae. Tapos, ang sideline to, pagbayad na pwede telepono na, pagbayad na pwede insurance na, pagbayad na pwede lugan ng inwar na. Nakita niyo po kung gaano doon? Kung gaano magtrabaho po yung mga tao doon. And there was a time when we begin to share the gospel doon sa mga matatanda. Nagpaalam kami doon sa boss namin. Pwede ba kami mag-share? Bro, ingat kayo kasi lahat yan halos atheist amin, digita. Ateista, hindi po atinista, ateista. Alam niyo ateista? Walang pananampalataya. Atheist. Sabi ko, bakit? Tignan mo naman, meron ng magandang bahayan, meron ng magandang sasakyan, merong insurance yan pag-retire. Ano kung kailangan ng tao? Wala naman eh. Hindi nila kailangan ng Diyos. Mag-ingat ka kasi pag nag-share ka, pag hindi ka kursunada, baka idemandada ka pa. Hindi man niya po yung gaano kahigpit po nun. Pero magaling din si Pastora Amy. Sinasamantala niya kasi matatanda ko yun, may mga sakit, no gangabit yung tibiyag na, ijiti pa nag-share na. Kasi wala nang choice sa tao, di ba? Meron po kami isang pasyente na pulis po yun. Nung dinala sa amin yun ay talagang nagkalat na po yung cancer. At ang tanging maitulong ko lang sa kanya kung gusto kong ma-repress, pinapalaguan ko yung pulis na yun. Sabi ko, nung trabaho mo nung malakas ka pa, sabi ko, pulis ako, sabi niya. Anong nararamdaman? Masakit yung ganito, ayaw kong kumain. Sabi, gusto mong maligo? Sige, paliguan kita. Sabi ni Pastor, timingan natin yan. Imposibleng hindi tatanggap yan, sabi niya. Nung dumating na ang kanyang wakas, mga kainaw, isuot mo ang iyong hearing aid. Ay, sinuot na niya. Siya lang, ikaw nagsuot na. Sabi niya, habulin natin yung kaluluwa niya. Ligay niya yung hearing aid, tapos na, repent. Diba? Accept Jesus Christ as Lord and Savior. Do you want to accept Jesus? Alangan mo nga ko na nakamamatayan. Hindi ka dahil. Sabi niya, there's a life after this life. Sabi niya, magkikita pa rin tayo. Sarge lang tawag ko sa natin. Sarge, magkikita pa rin tayo. Puro yes na. Nakita niyo po. Pero hindi ho naman tayo ganun. Hallelujah! Hindi naman tayo ganun. Nai-enjoy po natin na meron tayong pananampalataya. Alam niyo sabi ni Habakkuk? Those who are righteous. No. Ang sabi niya, ang pinakabuod ng Habakkuk ay those who are righteous who live by faith, sabi niya. Yung mga napalindig, isuda at bibiyag iti pagpati, sabi sa Ilocano. Nagiging matuwid sila dahil sila'y nanampalataya at naniwala sila. Sabi sa amen for that. Amen. Ganun po tayo. Kaya huwag kayong magtaka na, Pastor, kararagat ka, di ka managbaso lang. Kasi na talaga tao, managbaso na talaga. Diba? Nagulbutan. Kasi na talaga tao, nagulbut na talaga ti tao. Naulbut ti tao. May nature talaga ng tao na gano'n. Ang gawin mo, pwede ka, dahil nakakakilala ka na, magsumikap ka lang, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya naman talaga to. Ikaw na to, sabihin mo. Amen? Hindi ko kaya kasi talagang makasalanan tayo.
Pero ang sabi ni Habakkuk ay kailangan paghandaan at kailangan mag-antay. Yun po yung kanyang bilin po sa atin. We need to be trained as an army of worshiper. Kaya pag pinapadaan po tayo sa mga pagsubok, it's a training for us. Sino pong dumadaan sa pagsubok? Lahat tayo, mahal ng krudo. Sobrang mahal. In-instruct ko na yung mga ano pa sa mga electric fan niya pag walang ginagawa. Sabi ko na sa mga nila yung mga aircon natin kahit alas 4 pa lang, patay mo na, i-timer mo na. Buti yung anak ko po na si Aisan na timer na niya yung aircon na. Diba? Yung heater mo, ganito, ganyan. Kailangan natin magtipid. It's everybody's business. Amen? Amen. Kailangan natin. Tignan na natin, pagpapalo pa yan. 112 sa Martes, pagandaan natin yun. Tingnan mo, nag-isip na kayo. Diba? Ang hirap din maglakad kasi ang init. Ayaw natin umiti. Hindi mainit eh. Diba? Sobrang init talaga. Kung gusto natin maglakad, di magdala tayo ng payong. Depende din natin sa... Pero hindi pa natin alam kung kailan maglalast yan. Pero sabi ko nga, it's our training. Shall we say amen? Amen. Training natin ito. Wala pa tayo doon sa pagkakataon. Ang sabi pa nga sa Biblia makinig kayo mabuti, hindi ito pananakot. Pag narinig nyo na itong mga to, sabi sa Biblia sa Matthew, iwanan nyo rin mga bahay ninyo. Kung may nakalimutan kayo na, ano ba yung tawag doon sa, parang yung gamit ni Maris na kagay, balabal. Kung may nakalimutan kayong balabal sa loob, ito po translation na lang ni Pastor Errol to. I-simplify mo na lang. Sa loob ng inyong mga tahanan, huwag na ninyong balikan. Grabe yung instruction, ano? Siyempre, titignan din natin yung mga kultura ng Hudyo noon. Bakit sinasabi ni Lord sa kanila yon sa mga disciples? Ibig sabihin, wala talaga tayong madadala. Uuupahan natin yung Sierra Madre sa gusto natin o saan. Kaya tayo mantin saan. Hantayo kaya biyag dito'y patag, dito'y may mga soldado, may mga missiles na dito. Kita niyo po ngayon doon? Kikita niyo po. Tsaka yung mga yaman doon, mamayaman doon sa Israel. Meron po kaming classmate, mas mabilis po kami kaysa CNN at saka Fox News. May classmate po kami na caregiver po sa Israel. Magtanong kayo sa mga relatives ninyo kung paano yung mga design ng mga bahay sa Israel. May mga bunker. Tapos yung mga pinto nila pasagkayan na makakapal, na puro bakal lahat. Pag nilak mo yun, kahit baril-barilin mo, hindi talaga. Kasi pasadya talaga yun mga kailaw. Na pag tumunog yung sirena, di ba pumunta tayo sa Baguio, may sirena doon sa Baguio. Dito kasi wala pa eh. Yan sana ang pag-imbisan ng mga politiko natin, hindi magnanakaw. Diba? May sirena sana, palakas. Para pag may bagyo, may warning, nandun sana yan sa mga tower. Nandyan. Sa Japan, may ganun eh. Pag alas 5 na ng hapon, may nagsasalita dun sa barangay hall. Sabi ko, ano naman yung sinasabi niya ate? Sabi ko dun sa Japan. Sabi niya, pinauwi na yung mga bata. O sige kayo, agawid kayo, alas 5. Kami kaya makita kay Giti Daldalan. Ganun daw yung sinasabi. Ganun ba? Kasi may curfew. Nung makita na kayo, wara-wara, pidutin na kayo. Ganun daw yung sinasabi. Pag nakita kayo nagkakalat, kailangan, pag 5 o'clock, nandun na kayo sa loob ng tahanan ninyo. Kasi iwanan natin yung patag. Pupunta tayo doon sa, maganda nga, may kainandat, may mga isda, may mga prutas. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kasi nga, pag gera, ang unang tinatamaan yung mga electric company sa energy. Yan, ano na yung missile sa atin yan, yung Isilco, yung Green, yung Ramon. Yan, ano ng missile yan. Nakatutok yan. Yung 5th Infantry Division, Gamu.
Nakatutok yung mga yan. Yung mga pulis. Delikado kami, ganun kami. Ganun po yung gera ngayon, hindi yung lulusubin mo, babalil, hindi yung ganun. Nakaprogram po yan. May GPS na tinatawag. Iikot-ikot lang na ganun. Parang yung CCTV sa atin, di ba? Kung ganun, susurukin na. May ganun ba kayo? Minsan napunta kayo sa mga ganun na mga lugar, no? Pag kikilos ka, gaganyan yan. Tapos pag tingin pa lang sa mukha mo, alam na niya, may face recognition yan. Chik. Errol Ramos, 54 years old. Pastor, school director, nandun. Lalabas na lahat. Nakita niyo po kung gaano ang tawag po niyan ay space war. Space war. Nung meron pong release na po ng mga missile, papatayin ko yung internet. Grabe. Mag-ano kayo doon? Mag-research kayo. Papatayin kontrolado ng mga malalaking bansa. Papatayin yung internet. Sila lang yung meron kasi tignan nila yung mga posisyon ng mga aeroplano. Pero di internet tayo, uray niya, ulang-ulang tayo ang kontrolado na. Kita niyo po gano'ng kahirap po yung magiging future. Pero, pag nasa Panginoon po tayo, yung mga ganito, training na lang to. Amen? Amen. Training po to. Huwag kayong malungkot. Huwag tayong malungkot. Papadaanin lang tayo sa ganito. Sandali lang. Pero bibigyan tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aralan din natin minsan yan. Kaya nga dapat isulat po natin yung mission and vision. Kung kailangan mag-train kayo, manalangin kayo, mag-agawan po tayo ng mga parte ng programa, pananalangin, kanta. Mayos kami naman nagkakanta dyan. Diba? Kami naman po yung mananalangin. Kami naman po yung tutugtog. Tignan mo nga kung okay na yung panalangin namin. Kasi ang sabi ko sa Biblia, sabi sa Ilocano, kakaasim to, dagijay, at pasikal. Yung mga nanganganak daw, pagdating ng araw na yon, actually, ang kultura ng Hudyo, okay, pero hindi ho literal yun. Yung mga pasikal, yung mga, ano ba ang Tagalog mo? Yung mga anak pa lang. Di ba born again tayo lahat? Amen? Yung nagli-labor pa lang, yung mga hindi nag-grow. Di ba pinanganak tayo muli sa spiritual? Amen. Binigyan tayo ng buhay na kakaiba, pero kailangan natin mag-grow. So sabi sa Biblia, kawawa pagdating ng araw yung mga nagli-labor pa lang. Kasi nga, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Whereas, pag tayo, na-train na tayo, maging army na tayo, sa Panginoon, hindi na tayo masyadong mahirapan. Kuha ba natin yun? Amen. Kaya pag dumadaan po tayo ng mga pagsubok, mga chicken lang po yan. Though, minsan mahirap. Ang gawin po natin, mag-grow po tayo. Para sa ganun ay magiging maganda po ang ating vision. To build an army of worshipers who will spread the light to all nations. Meron mo yung mission vision na yan. Kung hindi pa ako makapunta sa Europe, sa Africa, yung mga susunod na nasa linlahi. Actually, ang salvation po ay pamilya din ito. Amen. Amen. Yung mga pamilya niya ipanalangin mo. Kasi sa genealogy, sa Biblia, pamilya po yun. Yung lumabas po na 2 million halos doon sa Egypt, nung niligtas po ni Moses, yun ang unang lahi po ng mga Hebreo ang tawag doon. Hudyo. Pag nagbasa kayo dyan, pag Hebreo, Hudyo, Israel, iisa po yun. Yun ang mga pinili ng Panginoon. Kailangan may guide din mo, kailangan may pastor na magpapaliwanag. Pastor, tatlo mo yan sinasabi ko, pero pag kinakausap ni Lord yun, iisang lahi po yun. Pag Hebreo, Israel, at saka yung mga Hudyo, iisang lahi po yun. Imagine niyo po yun 2 million na tao yun, iisang leader nila. Ilalabas ngayon ni Moses doon sa Egypt, dadalhin niya sa Promised Land, which is ang Promised Land po, Israel. Yung po Israel po yun. At yung Babylonian, Iraq po yun. Yung Persian, Iran po yun. Tinitignan nila ngayon, makinig po kayo mabuti, ang galaw po ng gospel sa buong mundo ngayon, ang sabi ng mga Bible expert, historian, ang lalaki daw ng mga churches sa Iran. Grabe.
Kita niyo yun? Ang trabaho ng Panginoon, hindi niya tinitignan na ito Islamic country. Hindi niya tinitignan niya. Ang trabaho niya, palihim. Kaya kahit anong kulay ng politics, gusto mo pink ka o kaya BBM, hindi pinag-uusapan yun sa gospel. Ang pinag-uusapan doon kung paano kikilos ang Espiritu ng Panginoon. Pinapasok niya yung mga agencies, mga departments, sa Congress, sa Senate. Nakita niyo may mga nagnanakaw. Hindi pa rin nakabase doon ang gospel. Hindi pa rin nakabase kahit yung Israel ay binigma yung Iran. Hindi pa rin nakabase doon. Merong parang palihim na gumagalaw yung Espiritu ng Panginoon. Ang sabi ng mga Bible scholar, kung gusto mo daw makakita ng mga underground churches, aside from China, punta ka sa Iran. Ang dami daw. At ang conversion nila, dahil bawal mag-share doon. Ni Malaysia nga, pumunta ka ni bawal. Pag yung harap-harapan, kapag yung sisharean mo ay Muslim, alam ni Joan yan kasi galing sa Saudi. Ang galing ng Lord. Ang pamamaraan niya sa Iran, alam niyo kung bakit? True dreams. Dahil lang sa panaginip, ang daming mga conversion na nagaganap. Ang daming mga naboboard na yan. Kasi bawal ka. Magmumulta ka pa, kapatay ka pa. Pag mga extremist pa yung mga titira sa'yo, ang ginawa ng Lord, true dreams. Kasi ang Islam, importante sa kanila ang panaginip. Sa kanya, tayo naman nagtaya-tireting, di ba lurutin tayo naman? Doon talaga napaka-importante. Sobrang importante sa kanila. Ngayon napapanagipan nila, may mga vision sila, may mga prophetic gesture na kanilang natatanggap. At ang dami! Even China ngayon. Grabe. Pagsardin amin yung barko, yung tibarko ni China, hamo papagsardin. Meron silang basis doon. Lalaban na lang taligitan. Nanonood lang ang China ngayon. Sobrang yaman, mga kailaw. Sobrang yaman. Sobrang yaman ang China. Kaya tayo manggin saan. Nandiyan yung sinasabi sa Revelation, the sleeping dragon. Yung pa rin makalagay sa Revelation. Yung sleeping dragon na yan, nakatulog lang, pero ang dami niyang halos kukuha namin nga puerto. Pangkaji Africa, lahat nilulong sa kanya. May Belt and Road pa siya. Alam niyo yung Belt and Road? Napaka-strategic ang China. Kaya niyang supplyan ng goods dito sa Asia, sa taas niya, Russia, sa gilid niya, Europe, dito sa medyo side niya, Middle East. Pero mo nag-build siya ng mga highway dyan, no? Lahat ng mga goods pupunta sa kanya. Hindi magagawa ng Amerika yun. Kasi ang Amerika, ibang lugar yun. Meron kang malaking dalawang ocean na babaybayin bago ka makarating. So, ang talino, totoo talaga ang Biblia. Diba? Na ito, pag bumangon na tong dragon na to, lahat, pati Pilipinas, walang laban dyan. Uri, politiko tayo, kahit sinong presidente ba, ano dyan, hindi kaya talaga. Kahit dinidepend natin yung sa atin, yung West Philippines, wala tayong laban. Sobrang lakas itong dragon na to. Kaya niyang lamunin lahat ng mga bansa. Ang mga nasa Revelation po ay mga symbolical. Pag hindi ka mag-aaral ng eschatology, hindi mo talaga maintindihan. Pero pag maintindihan mo, kaya pala may digmaan, kaya pala ganyan, ay isa pala ang purpose. Kasi si John the Beloved, yung vision niya noong panahon na yon, base lang dun sa kanyang nakikita sa time na yon. Nakakakita siya ng dragon. Apo, di dragon nga rin, kaya isang salo no Happy New Year. Ibig sabihin, ganun kahina ang vision ni John the Beloved nung sinulat niya ng Revelation, di ba? Kasi pag dragon, yung mga nagsasayaw yan tapos kung lumalpas nagsala, dumawa, damoy. Teka din, pumunta sila sa mga, tapos may bibitin pa yan, may kinukuha nila, ibitin nilang gano'n, papasok yung dragon, kunwari, sasayaw-sayaw. Doon nakita na ano ba yung envelope na yun, yung red. Yun. Buyutin na magayang, paspwa mo gayang. Diba? Pero, si John the Beloved, nakita niya yun. Hindi ho dragon yun, kundi, wala namang ibang dragon sa buong mundo, wala. Kundi, China. Napakalakas naman siya. Sobrang lakas.
terms of economic, in terms of military. Grabe. Grabe. Meron po akong isang kaibigan, ang trabaho po niya, kapitbahay po namin sa baryo namin sa Luna, taga Santa Luz siya. Ang trabaho po niya ay, nagtatrabaho siya bilang US Marines. Kung naririnig niyo po, sino po yung mga mahilig ng drama dito, yung didireksyon ni Arsenio B. Cortez. Tatay niya po yun. Sabi niya sa akin, Kuya, dito ako sa Pampanga ngayon. Ang trabaho po niya ay, bago po pupunta yung mga Amerikano dito, siya po yung nagle-lecture. Sargento po siya sa Marines, nagle-lecture. Sabi niya sa akin, mayabang. Wala. Sabi niya, Amerika, yung mga armas ng Amerika. Isang barko lang namin, isang pindot lang namin yan. Wasak. Yung siya magsalita kasi nga, meron silang, na-orient sila sa kanilang bilang trabaho. Kita niyo? Trusted nila yung barko nila, yung totoo naman. But there will come a time, listen to this, there will come a time na sasagsak, babagsak pala. Because of the prophetic word of John the Beloved. Pero pag tatanungin, siyempre, hindi ayaw patalo yan. Di ba? Ayaw magpatalo. Nasa kanila lahat eh. Pag sinabing American Dream, naku, Pastor Amy, nasa Amerika na tayo. Ganito pala yung San Francisco. Kita namin San Francisco. Talagang massive pala yan ng mga yung Golden Gate din. Kasi laglat-lati mo gaya mga ko dito. Ngarang tayo nga nagtakay. Takay nga Golden Gate. Diba? Tapos tignan mo nga, very strategic talaga dito. Ang ganda ng economy. Tapos talaga namang, ito na, pumunta na kami sa New York. Excited kami ganyan. Ano pa excited? PJ Martin, naglalagto daw eh. Naglibas daw, naglagto. Pag nag-open yung gate, yung mga, gaya yung mga dalaga, tumatalon doon. The gate is open. Pag sinabi, pag mo lang pulis, lagto dito, hindi nakitig pamasahe. Grabe, sabi ko. Ito pala yung New York. Ito pala yung mga Twin Tower na na-describe. Ito pala yung mga nakikita ko sa Spider-Man Empire, ano ba? Empire City. Grabe, sabi ko, nag-research na ako doon. Di daw, sabi ko, ang ganda ng New York. Bakit tayo magpatayo dito ng mga skyscraper na building? Sabi sa akin, alam mo ba anak, itong kinatitirikan ng mga building, bato ito. Sabi ko na sa akin. kahit ilang palapag ipapatay dyan, bato. Grabe. Kaya pala, sabi ko, ito yung mga na-discover ng mga dots na talagang napakaganda na mga bato kahit patayuan mo. Sobrang ganda. Sobrang taas ng mga building pero sobrang lamig, ayaw ko pa rin. Siguro sa inyo gusto nyo. Pero kung kailangan na babalik ako na loobin ng Panginoon, babalik ako to spread the light to all nations. Nauna lang po kami, pero sa susunod kayo naman. Amen? Amen. Yung mga hindi nag-amen, walang ano yan, walang mga purpose. Gusto niya sa inyo lang. Sige, hindi lang tabaryo yun, may lang tama. Wala naman masama pag okay lang. Pero pag gusto niyo talaga na tuparin ang purpose ni Lord sa buhay ninyo, binigay na sa atin yan 30 years ago at tinanggap po tayo. Sa January sila naman ang pupunta dito. Meron tayong conferences, mga 20 sila. Sila po yung mag-held ng mga conferences at gusto nila kayong makilala. Amen? Amen. At pag tayo naman, gusto rin natin pumunta doon, susulat lang sila. Pag may mga pamasahin na tayo, pag okay na tayo, tayo naman ang pupunta doon. Malampakan naman natin ang pangalan. Parang ayaw niyo, ano? Parang iniisip niya, ni Pastor, mas nagsabot na, peso tayo magpagalan to. Agabeli ka at kaupay passport ko. Magpa-passport ka kasi. Oo, pag-plete, di ba?
Ganon din ang sinasabi sa amin ng pastor namin. Last po ito. Ginaganahan po kami, nung kulayin po kami, nagtrabaho po kami sa Manila. Ang trabaho po namin ay driver. Nagsusundo kami kasi ayaw na namin humingi sa mga magulang namin. Kailangan namin magtrabaho. So pinasok po kami mga driver. Sabi ng pastor namin, abang inuhugasan ko po yung Pajero at saka Alfa Romeo. Di pa kayo nakakita ng gano'n, ano, Alfa Romeo. May gano'n po na kotse. Inuhugasan. Sabi, Pastor Aaron, ilihits mo yan. Ito kahit sinasabi ng pastor na ito, 6,000 lang ang sahod ko dito. Simple naman na makabili, hindi pala kaagad-agad. Diba? Balikan natin yung kay Habakkuk. Doon sa verse natin. Ang mga visions and missions and purpose natin sa buhay, hindi kaagad-agad. Sabihin mo nga, hawakan mo yung puso mo, hindi kaagad-agad. Oh, di ba? Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap. Basta lang isulat mo lahat sa puso mo. Ilagay mo lang yan, nakalagay lang dyan. Ngunit, sabi niya, mabilis. Sabihin natin, mabilis. Mabilis. Diba? Mabilis, hindi mo lang pag nandun ka na, tsaka ka mo lang maisip yan, yan pala yung sinasabi. Naku, kaya pala si Pastor Aaron, 80 anyos na. 54 nung sinabi niya yan sa akin, ngayon lang maganap. Tignan mo nga man, nasa Greenland na ako. Kita niyo po yun? Sa amin, 30 years na ginanap yun, naganap. Mga binatak dalaga pa kami nung sinasabi sa amin, hindi kami naniniwala. Yung Japan, yung mga ganyan, yung mga Korea, hindi kami naniniwala. Kasi na iniisip namin, yung capacity namin, yung sabi nga ni Sister Sita, yung pamasahe. Nagkukwenta tayo Pero pag binigay yun ng Panginoon, sinulat mo sa puso mo, sa ngayon hindi paganap, ngunit napakabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa inyo. Nililiganan ko si Sister Emmy, pag nagbakasyon siya lang may telepono nun. May telepono siya kami sa Quirino, wala kami telepono. Sabi ko sa kanya, ano yan? Okay. Kasi, Motorola to na malaki. That was 25 years ago. No. 30 years. Ang mga cellphone noon, Motorola na malalaki. Ang bilis po ng panahon. Hindi mo alam kaya. Hindi na natin namalayan, may GLGM Japan. Akala namin doon natitigil Akala namin, okay na kami. Lord, naka-global na po kami. Okay na po to sa amin. Hindi pala. Kailangan mong tutungtong. Parang si Paul. Kailangan niyang madala yung salita ng Panginoon sa Rome. Ang Rome, nung araw, makinig po tayo. Paikot-ikot lang ang mundo. Nung kapanahonan ni Paul, ang Amerika, Roma. Colonize pa niya Israel. Nung kapanahonan ng Persia, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan na lugar noon is Persia. Yun yung Iran. Nakita niyo po, paikot-ikot lang na gano'n. Pastor, yung Pilipinas, hindi ko alam. Basta siguro kung wala nang magnanakaw, baka okay din naman. Pero hanggang may mga magnanakaw, hindi maganda, di po ba? Kaya panalangin din natin ang gobyerno natin. Amen? Panalangin din ang gobyerno natin. Hindi pwede, hindi ganito ang plano ni Lord sa Pilipinas. Hindi ganito. Kaya nga ang sabi niya, bagamat parang mabagal. Sino ba sa inyo nananalangin? Amen? Ang dami natin. Lord, gaano ka nag-asawa? Lord, kaano ka nag-garuti for wheels? Lord, kaano ka makabalik kami? Lord, kaano ka makagraduate? Parang ang bagal yan. Antayin lang natin. Amen? Habang meron po tayong pananampalataya sa ating puso, mag-antay po tayo. Hindi natin mamamalayan yan. Mamaya si Miles, nasa Subaru na yan sa Japan. Trabaho na to. Sabi ko, ang ganda ng mo, Miles, kurso. Yun ang mga hinahanap ng mga Hapon. Diba? Minsan nagpunta po kami sa Subaru. Gusto nyo mag-aral dito? Inalukan kami, mag-aral kami dito. Ang ganda, di ba? Hindi natin alam, kanya-kanya, meron po tayo pinapanalangin.